Sa isang payapang baryo na malayo sa ingay ng lungsod, may isang bukal na matagal nang pinagkukunan ng buhay. Dito nagsimula ang umaga ng mga tao, sa bawat patak ng tubig, sa bawat timba na pinupuno, at sa bawat paniniwalang hanggat may bukal, may pag-asa. Ngunit may mga biyayang hindi dapat inaangkin. May mga bagay na kapag ipinagkait sa kapwa ay nagiging dahilan ng kapahamakan. Sa pagdating ng isang taong piniling unahin ng sarili, masusubok ang baryo at mabubunyag ang katotohanang ang kasakiman ay laging may kapalit. Tahimik at maayos ang buhay sa baryo. Hindi marangya pero sapat. Ang mga bahay ay magkakalapit. Ang mga tao ay sanay sa parehong mukha, araw-araw. May mga ngiti sa umaga, may kamustahan sa hapon, at may tulong na dumarating kahit hindi hinihingi. Sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang bukal. Doon nagsisimula ang umaga ng baryo. Mga timba na dahan-dahang pinupuno, mga batang naghihintay ng turno, mga matatandang sandaling nagpapahinga sa lilim habang nakikinig sa lagaslas ng tubig. Sa bukal, walang mayaman o mahirap. Pantay-pantay ang lahat kapag tubig ang usapan. Para sa mga taga-baryo, ang bukal ay hindi lang pinanggagalingan ng inumin. Isa itong katiyakan. Hanggat umaagos ang tubig, alam nilang may bukas pa silang haharapin. Kaya kahit tirik ang araw at pagod ang katawan, may katahimikan bumabalot sa kanilang mga dibdib. Hanggang isang araw, may balitang dumating. Isang bagong tao raw ang lilipat sa baryo. Isang lalaking may malawak na lupain, minana mula sa kamag-anak. Kumalat ang balita ng dahan-dahan gaya ng bulong na ayaw pa sanang pakinggan. Walang kaba, pero may paghinto. Parang sandaling huminto ang laglaslas ng usapan sa bawat bahay. Dumating si Mang Nestor kinabukasan, sakay ng lumang sasakyan. Hindi siya nagtagal sa pakikipagkamay, hindi rin nagtanong. Tumango lang siya, sumulyap sa panigid at diretsyong nagtungo sa lupang sinasabing kanya. Doon nalaman ng baryo ang isang bagay. Kasama sa kanyang lupain ang mismong kinatatayuan ng bukal. Walang nagingay, walang nagtanong. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga matang hindi napakali at may isang tanong na sabay-sabay na umusbong sa isip ng marami. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang paligid ng bukal. Isang umaga, nagising ang baryo na may bakod na nakapalibot sa dating bukas na lupa. Matataas ang poste, matibay ang kahoy, hindi ginawa para pansamantala. Sa tabi mismo ng bukal, itinayo ni Mang Nestor ang kanyang bahay. Tahimik siyang kumilos, parang matagal na niyang pinag-isipan ang lahat. Para sa kanya, malinaw ang usapan. Kung kanya ang lupa, kanya rin ang lahat ng nasa loob nito. Walang kailangang ipaliwanag, walang kailangang pag-usapan. Kinabukasan, ipinagbawal niya ang pagkuha ng tubig. Walang anunsyo, walang paliwanag. Isang bantay lang sa may bukana ng bakod at isang malamig na utos na hindi pwedeng suwayin. May mga lumapit, may nagtanong, may nagmakaawa, ngunit hindi siya natinag. Sanay si Mang Nestor na masunod. Sanay na ang desisyon niya ang huli. May ilan na umalis na lang ng tahimik, bitbit ang walang laman na mga timba. May iba na hindi makatingin sa bukal, parang mas masakit pang makita kaysa hindi. Hindi agad ramdam ang epekto, ngunit dumating ito ng dahan-dahan. May mga batang nanghina ang katawan, may mga tanim na nanilaw bago pa man mamunga. Ang baryo na dating may ingay ng usapan at halakhakan ay naging tahimik, parang may kulang sa bawat araw, parang may hinihintay na hindi dumarating. Sa gitna ng lahat ng iyon, patuloy lang si Mang Nestor.
Hindi niya alam o piniling hindi malaman na ang bawat araw na sarado ang bukal ay may kapalit. At sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unting nabubuo ang isang desisyong hindi lang makakaapekto sa baryo, kundi tuluyang magbabago sa sarili niyang kapalaran. Habang patuloy na naghihirap ang baryo, lalong hindi mapakali si Mang Nestor. May mga gabing hindi siya dadalawin ng antok. Sa katahimikan ng kanyang bahay, pakiramdam niya'y masyadong makitid ang espasyo. Parang may kulang. Parang may hinahanap ang loob niya na hindi maibigay ng yaman o lupa. Doon niya naisip ang gubat sa gawing silangan, ang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. May mga babala ang matatanda tungkol doon. Mga kwentong hindi niya pinansin. Mga paalalang itinuring niyang pamahiin lamang. Para kay Mang Nestor, walang lugar na bawal sa may lakas ng loob at kapangyarihan. Isang umaga, pumasok siya sa gubat upang manghuli. Sa unang oras, may nahuli siya. Isang hayop na pilit kumawala, nanginginig sa takot. Hindi siya nag-alinlangan. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang tuwa, isang pakiramdam ng panalo. Sinundan pa iyon ng isa at isa pa, hanggang sa bumigat ang kanyang dala. Habang dumarami ang kanyang nahuhuli, lalong tumitigas ang kanyang loob. Hindi niya napansin ang unti-unting pagbigat ng hangin, ang pagkawala ng mga huni ng ibon, ang katahimikang hindi normal. Para sa kanya, bawat huli ay patunay na siya ang masusunod. Hanggang sa biglang huminto ang lahat. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang gubat. Sa harap niya, lumitaw ang isang nilalang. Hindi galit, hindi rin maawain. Isang diwata. Tahimik bulit mabigat ang presensya. Parang matagal na siyang hinihintay. Walang sigaw, walang takbuhan, walang paliwanag. Sa isang iglap, dumating ang hatol. Ang kasakiman na matagal niyang pinairal ay may katumbas, at sa gitna ng gubat na hindi niya dapat pinasok, unti-unting siningil si Mang Nestor ng lahat ng kanyang kinuha. Kinabukasan, may napansin ng mga taga-baryo na hindi nila maipaliwanag agad. Sa gawing gubat, sa lugar na dating iniiwasan, may umuusbong na tubig, malinaw, malamig at tuloy-tuloy ang agos. Hindi ito naroon kahapon, walang humukay, walang naglatag ng bato. Parang kusang lumitaw, parang isinilang sa gitna ng katahimikan ng umaga. Isa-isang lumapit ang mga tao, walang sigawan, walang tuwa, may halong takot at pagtataka ang bawat hakbang. Ang mga matatanday na pahinto muna, parang may kinikilala. Ang mga bata na may mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanilang mga magulang. Walang bakod, walang nagbabawal. Parang ang tubig mismo ang nagsasabing pwede, pero mag-iingat. May unang sumalok, dahan-dahan, parang baka maglaho kapag nagkamali. Nang matikman niya ang tubig, napapikit siya. Malamig, malinis, buhay. Walang duda, ito ang kapalit ng nawalang bukal. Doon unti-unting bumalik sa alaala ng baryo ang nangyari. Naalala nila ang bakod, ang pagbabawal, ang katahimikan ni Mang Nestor habang unti-unting nauubos ang sigla ng baryo. At ngayon, sa gitna ng gubat, may biyayang hindi inangkin ng iisa, isang bukal na bukas sa lahat. Ang bukal ay hindi lang tubig. Isa itong kapalit. Kapalit ng kasakiman, kapalit ng pagmamataas, kapalit ng paniniwalang pwedeng ariin ang lahat kahit ang bagay na nagbibigay buhay. Hindi na muling nakita si Mang Nestor. Walang bangkay. Walang kwento ng sigawan o takbuhan. Taning katahimikan lamang. Parang tinangay siya ng mismong lugar na hindi niya iginalang. Unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga tanim ay muling naging luntian,
Ang mga batay muling tumakbo at nagtawanan. Ngulit may nagbago. Hindi na sila basta kumukuha ng tubig. May sandaling paghinto muna. May pasasalamat bago sumalok. Hindi dahil natakot sila, kundi dahil natuto. At sa tuwing iigib sila sa mahiwagang bukal, may isang tanong na tahimik na sumasabay sa agos ng tubig. Paulit-ulit, hindi kailanman sumisigaw. Ang kwento ng bukal sa baryo ay paalala na hindi lahat ng bagay ay maaaring angkinin kahit pasabihin ng batas na iyo ang lupa. May mga biyayang mas matanda kaysa sa pag-aari, mga biyayang nagbibigay buhay at dapat igalang. Ipinakita ng kasaysayan ni Mang Nestor na ang kasakiman ay hindi laging sumisigaw. Minsan ito'y tahimik na desisyon na inuuna ang sarili kaysa kapwa. Sa bawat bakod na itinayo at bawat pagbabawal na ipinataw, unti-unti niyang inihiwalay ang sarili sa iba hanggang sa tuluyan siyang maiwan. Ang bukal ay sumisimbolo sa biyayang para sa lahat. Nang ito'y ikulong, naging sanhi ito ng paghihirap. Nang ito'y muling bumukas, hindi dahil sa lakas o yaman ng tao, kundi dahil may kapalit ang bawat abuso. Itinuturo ng kwento na ang kapangyarihan na walang malasakit ay nagiging panganib at ang yaman na hindi ibinabahagi ay nauuwi sa pagkawala. Hindi agad dumarating ang kapalit ng maling gawain, ngulit darating ito. Tahimik, tiyak, at hindi na mababawi. Higit sa lahat, ipinapaalala ng kwento na ang tunay na biyaya ay nananatiling bukas lamang sa mga marurunong rumispeto. Sapagkat ang mga bagay na nagbibigay buhay kapag pinahalagahan at ibinahagi ay patuloy na dadaloy. Ngunit kapag inangkin at inabuso, maaari itong mawala sa isang iglap.